naunawaan naman natin ang sitwasyon at ang mga hinaing at mga gustong mangyari ng lahat ng sektor sa isyong ito na ating kinakaharap. Pero may mga bagay dito sa demand ninyo na palagay ko naman hindi kakayanin ng gobyerno. No? Halimbawa, yung inyong pagtutulak na maibalik sa 55 pesos per liter yung presyo ng petrolyo, this is hindi to doable even for the government. Hindi kaya naman ang grupo ninyo ay wala kumbaga wala na sa lohika ang ilan sa mga demands, Sir Ted? Naniniwala po kami na kayang gawin ito, pero kung ganun pa man, kailangan mag-usap ng seryoso tungkol do sa maaari at pwedeng gawin. So, ang sa amin, sineset namin yung bar para do sa gobyerno na ito po yung direksyon sana natin. Hindi lamang po yung stopgap measures kagaya ng pamimigay lang ng ayuda. Yun nga, kasi siguro kung ilalagay natin ang ating sitwasyon sa gobyerno, palagay ko naman pwedeng pag-usapan ito sa mga punto ng achievable, no? So doon sa puntong yon, palagay ko walang control dyan ng gobyerno kung paano maibabalik nga sa 55 peso level yung presyo ng gasolina. Pero doon sa usapin ng pag-aalis sa excise tax o VAT, yan, pwede sigurong matugunan hindi lamang ng Pangulong Marcos, kundi lalo na sa mga panahong ito ng Kongreso. Kumusta ang inyong lobbying sa mga miyembro ng Kongreso sa kanila manggagaling ito Opo, as far as we know, yun nga po, nagawa na yung batas, nilagpasan na nga daw po yung BICAM dahil sinertify as urgent itong batas para sa emergency powers. So, nandun na po sa lamesa daw ito ni Presidente Marcos. Kaya nga po inaasahan natin na sana pirmahan niya na ito at gawin na po yung pagtatanggal o pagbabawas do sa excise tax at lalong-lalo na do sa VAT dahil percentage yan. Habang tumataas yung presyo, tumataas din po yung percentage. So, hindi lamang po do sa excise tax, pati na rin po yung sa VAT. Well, kasi yung excise tax, ang sabi ho kahapon lang yata, napirmahan ng dalawang leader ng Kongreso, mismo yung enrolled bill na ito. At ito po ay to be transmitted hopefully today sa tanggapan ng Presidente and we will await kung kanya ba itong agad na pipirmahan. Pero yung usapin ng VAT at saka nung Oil Deregulation Law repeal, ito ay sa Kongreso. Ito na yon kasi ibang panukala ito Ano ang inyong gagawin ngayon na pressure kung yun man sa mga miyembro ng Kongreso? Kung ito ba ay bibigyan nila ng prioridad ang itong panukalang ito? Opo, ganun pa rin. Kagaya ng pakikipag-ugnayan natin doon sa iba't ibang samahan, tutulong po kami doon sa pakikipag-usap dyan sa Congress at itulak dito sa mga members ng Kongreso natin na pag-aralan nila at bilisan yung pag-aaral upang sa ganun mapag-usapan ano ba dapat yung gawin. Dahil nga po, ito yung nagpapahirap, yung dagdag pahirap sa mga taong bayan at nahihirapan po yung pinaka-vulnerableng sektor na makaagapay pa dito sa mga nangyayari. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Ito tayo